Hi guys, dito tayo sa C5 Extension. Kung sino mga taga dito pala sa around C5 Extension sa may datin, bisita kayo dito sa coffee shop ng tropa. Itong Nui Cafe. Pop-up store lang sila dito. Every Saturday, Sunday lang sila. Pwede kayo tumambay dito, may mga chairs sila. Tapos available dito coffees and juices. May konting snacks din, pili na lang kayo. Ayan, hanapin nyo lang yan. Yan yung mga tao dito. Kuys! Nako! Ingat. May mga breads din, no? Daming tambay dito, masarap dito tumambay. Mga taga Las Piñas, sabihan nyo okay lang kayo pwede. Tambay tayo dyan, coffee tayo. Tapos tambay na rin sa tapat ng pop cafe ng tropa. Ayan dyan. Ito may gagawin na rin dito guys. Marami rin tumatambay dito pero bawal pa ang mga kotse dyan. So meron pala akong sasabihin sa inyong bad news. Medyo nakakalungkot siyang isipin. Sa mga follower natin sa TikTok guys, sad to say na natamaan tayo ng pagka-OA ni TikTok. Naban tayo ni TikTok. Ang nakalagay ito permanently ban, pero ginagawa ko ng paraan. Gulat ako kasi pagbukas ko ng app, bigla na lang siya nag-prompt na your account is permanently banned. So ako kinabahan ako, syempre, sinong hindi manghihinayang sa 234,000 followers doon, tapos masisiro, diba? Pero I'm not after the followers I'm after dun sa pera ko dun sa mga followers natin. So dyan, alam nyo naman, nagka-affiliate tayo dun. So may natira tayong pera dun, hindi ko pa na-withdraw. So hindi ko alam kung paano siya i-withdraw pagka nakaban. Medyo malaki-laki din yun. Yun ang mistake ko dun. Kaya baka may mga alam dyan, may mga nakaka-experience nun na withdraw yung affiliate money nila. PM nyo naman ako sa page, or PM nyo ako anong pwedeng gawin para ma-recover yung account. Although nanonood ako sa YouTube ngayon, yung mga ginagawa ng mga naban, mga ini-email ata yung TikTok mismo. So ginawa naman natin na nag-aantay na lang tayo ng sagot from TikTok themselves. So yun, abang-abang na lang guys. Pero gumawa na ako ng second account, just in case wala na talaga. Gumawa na lang tayo ng second account. Ito, pa-flash ko yung QR code dyan and yung pangalan natin dyan, yung second account natin dyan. Kung may mga TikTok accounts kayo guys, pa-follow naman. That's the only way. Ang goal ko lang sa second account natin, makapag-affiliate tayo ulit. Yun lang naman. Kaya sa mga naghahanap ng account natin, tayo po ay naban sa TikTok. Well, alam naman natin na medyo umuwi talaga si TikTok ngayon. Hindi na siya yung katulad nung create ko siya. Marami nang nagbago. Medyo umarte siya sa pagpo-postings So may mga ayaw siyang words na sinasabi, which is yung mga brands ata, yung mga ibang app. Ayaw na nun. Second, sa pagmumotor, ayaw niya yung mabilis ka, nakikita sa speedometer mo na go 100 ka. Ayaw niya yung tumatayo ka sa motor. Ayaw niya nakakita ka ng para aksidente, which is naiinis ako kasi nakikita ko naman siya sa iba. Bakit yung iba hindi naman nababan? May masamang balita pala ako sa inyo guys. And ito yung isa sa mga ayaw kong kinukwento. Ito yung isa sa mga ayaw kong vlog ko. Pero ngayon, kukwento ko lang kung bakit kami nag-gather dito ngayon sa Dunkin, Barangka. Kaya as you can see, ang dami naming motor, iba-iba yan. Actually, buong Panda nandito at the same time. Hindi ko pa kasi pwede i-disclose yung pangalan kasi hindi pa tayo nakapagpaalam kung pwede natin sabihin. So kukwento ko sa inyo yung nangyari dun sa tropa natin na Mayapan. So ito, gigirap lang kami. Punta tayo sa wake ni Brother Sid. So ayan guys, dami namin yung mga grupo ni Siege. So let's go guys. So sunod lang tayo sa San Juan daw yung burol. Yung nafe-feel ko ngayon na sobrang bigat. Alam ko marami ako nai-inspire at gusto tayong minsan makita. And isa si Brother Siege doon. One day last week kasi guys, chinat ako ni James TV na doon daw sa Dunkin Donut, doon sa tinatambay namin talaga ng Dunkin, meron daw subscriber ako na nag-aantay sa akin or nag-aanap sa akin. Medyo masama talaga pakiramdam ko noon. Ay naglaro pa ako ng basketball noon, so talagang dapat magpapahinga ako noon. I don't know if anong nag-urge sa akin that time na pumunta. Baga parang regardless kung may nag-aantay sa akin o wala, pupunta ako that time. So pumunta ako noon. So pagdating ko, nandun nga sila James TV, Team Panda, nandun lahat ng Team Panda. Tinanong ko kung sino naghahanap sa akin. Yun nga daw, may naghahanap sa akin na naka-EDV kasi si Brother Siege. Siya pala yung isa sa mga nagko-comment din na sa akin na i-feature ko daw yung motor niya, yung concept niya, yung build niya, which is yung Indo concept niya. Na-meet ko siya, napakabait. Kitang-kita mo sa mata niya na natutuwa siya na na-meet niya tayo. Actually nakita niya ako sa vlog daw ni Rudy. Tapos nakita niya naka-EDV ako. Tapos simula noon pina-follow niya na tayo. Natuwa naman ako sobra. And yun, nag-usap kami. Kitang-kita sa mata niya na natutuwa siya. Iba yung ngiti niya. Sobrang parang na-starstruck siya na ewan. Ako ayoko nga ng ganun, na-starstruck yung nakausap ko kasi
Parang ang gusto ko lang talaga parang normal lang, kung ano lang naman ako sa vlog, yun lang din naman ako sa personal eh. Ngayon, so yun, kasama niya yung mga tropa niya. Itong mga kasama namin, sila magkakasama nun. Binigyan natin ng sticker, tapos picture, tapos pinagtabi pa niya yung motor namin. Tapos ginawan ko pa ng montage, which is nga nilagay ko sa TikTok natin. Sayang nga lang, nabura kasi kasama yun dun sa naban na account eh. Umalis sila, masaya siya. Umalis sila, na-meet kami, na masaya siya. Actually masaya kami sa group pagka na-recognize yung grupo namin sa scooter. Hindi lang yung individual sa grupo yung na-recognize, kumbaga yung buong grupo namin. Natutuwa kami pag ganyan. Niyaya ko pa si Brother Sage noon na ano tayo, tambay lang kayo dito sa amin. Welcome na welcome kayo lagi. Pag ano, nandyan lang naman kami every night. May mga tumatambay dyan, regardless kung nandyan ako, wala. Makitambay lang kita para sa mga susunod na magkayaan din ng ride, diba, makasama kayo, sama-sama tayo para the more the merrier. Sabi ko, ride tayo soon bro, ganyan. Alam mo yun, iba yung feeling that time na nakapagpasaya ka ng tao. Sabi ko pa nga, itag ako sa pictures eh, para nare-share natin pag ganyan, nare-repost natin yung story. So kinabukasan, nag-check ako ng phone mga bandang 6 o'clock. Kaya ito, may nagtag sa akin. Ito, isa sa mga tropa ni Brother Sage. Sabi ko, ba't parang iba yung caption? Ba't parang namamaalam na? So ako, kinonfirm ko kagad, hinanap ko kagad yung kala ko nga parang fake eh. Basta parang di ako naniniwala pa that time kasi grabe naman, kakamit lang namin ito ganyan. Tapos yun, kinausap ko kagad isang tropa ni ni Sage. Bro, ano nangyari? Legit ba yan? Ganyan. Sabi, until sinabi sa akin na legit daw. Kala daw nila umuwi na after ng tambay namin, sa mga palad na aksidente siya habang pauwi. Nung nakita ko yun guys, sobrang nanlumo ako, sobrang alam mo yun, sobrang nashock ako kasi iba yung dating ng kakamit mo lang. Napakasaya niya pa nung gabing yun. Tapos kinabukasan, kinuha na siya ni Lord. Sa part ko kasi medyo natutuwa ako na nakapagpasaya ako ng tao sa huling araw niya o sa huling gabi niya di sa mundo. Pero at the same time, sobrang kinalibutan ako na naawa, na lahat, na natakot. Sabi ko, ba't ganun? Ba't naman ganun? Hindi ko nang ma-put into words yung mga naramdaman ko that time. Sobrang grabe. Hindi ko akalain na mangyayari siya sa akin sa tagal yung nagbablog. Kaya ako very ako sa mga followers natin. Alam nyo naman na very approachable ako, ganyan. Walang sa akin eh. Kumbaga walang followers sa akin. Basta in-approach mo ako, pakita ka ng mabuti sa akin, tropa na tayo. Nakakalungkot lang na ganun yung nangyari. So yung buong araw na iniisip ko yun, hindi ako mapakali. That's why meron akong pinost sa Facebook na yung realization ko na napakabilis ng buhay. Piliin natin maging mabuti palagi dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, di ba? Yun, I think dito na tayo sa place. Condolence sa friends and family ni Sage. Gabayan mo yung mga pamilya mo at gabayan mo yung mga tropa mo nag-ride. Sayang, di tayo nakapagkwentuhan pa ng mas matagal. Di tayo nakapag-ride. Ingatan mo na lang kami dito. Una na ako pre ha, una na kami. Ingat ha, ingat kayo mga tropa ni CJ. Ingat. Parents, magpapagpag muna kami guys. Tradisyon yun pagka galing tayo sa isang or bumisita tayo sa Burol. Let's go boys! Habang nagkukwento nga si tita kanina, hindi ko maiwasan na maluha din kasi ano mo yun, nilalagay ko yung sapatos ko sa lugar niya. Imaginein mo, tayo yung isa sa mga nakasama niya sa huling gabi niya dito sa mundo. Hindi mo talaga alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, kung kailan kukunin ni Lord yung mga kasama natin sa buhay, lalo pat malalapit sa atin. Kung may oras ka ngayon, kumustahin mo yung magulang mo, yung mga kaibigan mo, tingnan mo kung okay sila. Hindi yung kakamustahin mo lang sila para mangutang. Hindi ganun. Okay? At pag may mga tropa tayo nangangailangan dahil may problema sila, huwag tayo magatubiling tulungan sila. Huwag tayo mag-hesitate na i-approach sila, tanongin kung kamusta sila, anong problema, samahan sila. Malaking tulong yun sa kanila. Sabihin, kailangan nila ng kausap, kailangan nila may mag-vent out and always choose to be the better person. Okay? So natutuwa ako kasi pares kami ng windshield dun eh. Pares kami ng side mirror. Yung side mirror niya, nakita daw niya sa vlog ko, nakita daw niya sa TikTok ko, kaya siya napabili. Yun, di ba? Yun yung masasabi mo talagang solid na supporter. Tapos malalaman mo the night na makilala mo siya, natuwang-tuwa siya,
Yun na pala yung huling gabi niya sa mundo. Ito yung ilog ng Mandaluyong guys, oh. Mandaluyong tsaka Biang Makati. Sa other side Makati guys. Yung city lang Makati, oh. Kasi to, Mandaluyong to. Dami namin, oh. So, kain muna daw kami dito sa El Patron. Sikat to, nakita ko sa TikTok. Itong Malastic Pares. Tingnan natin kung pwede tayo dyan. Alright guys, tapos kami magpagpag dito sa El Patron Malastic Pares. Ang ganda ng ano, PCX ni Motokalbo. Ano tawag dito? Ano tawag? RGB light. RGB light. Sa pag stock wala talagang ilaw yan, di ba? Pag stock wala talagang ilaw. Ito lang. Pag stock ganito ng kulay niya. Tapos pagka ano, ay galing oh. Ay, ang galing. Ay wow, ang galing. May switch dito guys, oh. Angas. Napapalitan ng kulay yan. Talaga? Galing. Alam ko pinagawa niya kay Diesel LED Works yun eh. Tinesting ko pa naman yung motor ni Siege nun. Diba nga nasa research stage pa tayo. So kukopya ako ng mga naka-ADV na malakas. So isang reference na natin yung kay Dino. Tapos nung nakakita ko yung kay Sage, ang ganda rin nung pagka-setup nyo doon. Naka JBT set yun eh. May mga sinabi siya sa akin grams ng bola. Tapos iba pa yung palit din yung belt niya. Palit din yung mga, basta pagigilid palit. Pero may mga iniiwan siyang mga stock doon. So I think yung mga torque drive ata remains sa stock. Tapos naka-remap, naka-bank sensor din. So nung tinesting ko siya, ang lakas, sabi ko sarap gayahin itong motor na to ah. Kaya sayang, marami pa tayong tatanong sa kanya. Pwede natin magawa sa motor natin, di ba? Doon ako nang hinayang talaga kasi tingnan mo, ang pinakamasakit lang talaga na isipin is yung mga naiwan ni Siege, mga tropa niya. Kita-kita ko kanina kung gaano siya kamahal ng mami niya, ng daddy niya. Grabe, habang nagkikwento yung mom niya, hindi mo ma-compare yung sakit na nararamdaman niya sa mga pinagdaanan sa buhay. Parang ganun ba? Mga kaibigan niya na sumusuporta sa kanya, mga kasama na sa huling gabi din, nandun katabi namin, umiiyak. Kaya sabi ko nga kanina, ito isa sa mga ayaw na ayaw kong sinishare. Pwede kasi ito maging isang ano sa atin eh, aral na pag mga ganyan talagang alam natin pag motor talagang delix talaga to, alam natin yan, hindi natin maalis yan. Pero kagagamit ka nito, enjoyin mo lang, huwag kang sosobra talaga sa limit mo. Pag di kaya, wag pilitin. The family and friends, condolences. And brother Sage, alam ko na pinapakinggan mo kami, pinapanood mo to. Sana masaya ka na feature kita. And sana masaya ka dyan. Gabayan mo palagi yung mga kaibigan, lalong-lalo na yung parents mo. Dahil mahal na mahal nila, kitang-kita ko sa kanila kanina habang nagkakwento mami mo. Kitang-kita ko kung gaano kanya ako kamahal. Alright guys, mag-iingat tayo palagi. And dito ko na yan yung video. Maraming salamat. And until our next video guys, mag-iingat palagi, ride safe. Yan ang pinaka-importante, sabi nga ni Rudy. Follow na guys, and I'll see you in the next vlog. Peace out and babush.